Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang gabi, Miss Eleven. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico. Isa po akong ordinaryong empleyado na lumaki at nakatira sa Pasay. Simula pagkabata, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa isang lumang bahay sa may kanto ng Arnaiz Avenue, malapit sa dating lumang sinihan. Sabi nila, doon daw maraming kwento ng mga kakaibang happenings. Noong una, tamang enjoy lang makinig sa mga ganong kwento. Akala ko urban legend lang. Tipong panakot sa mga bata para hindi kami gumala ng gabi. Pero Miss Eleven, nung lumipat kami roon, 2 taon na ang nakakaraan. Doon ko talaga napatunayan na hindi lahat ng bahay ay bahay lang. Ang totoo, mura lang talaga yung renta kaya napilit ako ng asawa ko. Sabi pa sa akin ng ahente na maayos pa ang bahay, konting linis lang. Malapit sa palengke, malapit sa terminal. Napaka-convenient para sa maliit naming pamilya. Nung una naming tinignan, medyo creepy kasi sira-sira na yung gate at may mga damong parang gumagapang na sa pader. Pero dahil gipit kami at wala nang ibang option, pumayag kami. Linis at ayos lang naman talaga ang kailangan. Sa unang linggo, wala naman akong napapansin maliban sa sobrang bigat ng pakiramdam tuwing gabi. Yung tipong kahit sarado ang bintana, ramdam mong may nakatingin sa'yo mula sa dilim. O kaya yung naglalakad ka tapos pakiramdam mo may sumusunod sa likod mo. Naisip ko na lang na baka dahil nga may mga kwento akong narinig noon, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko ngayon. Isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagising sa ingay ng parang kaluskos ng kuko sa sahig. Parang may humahagod na matatalim na kuko sa kahoy. Dahan-dahan akong bumangon. Lumabas ako sa kwarto at sinilip ang kusina at sala. Tinignan ko kasi baka pusa lang. Pero wala naman akong nakita. Kinabukasan, napansin ng asawa ko na may mga gasgas sa dingding ng sala. Mataas yung lokasyon ng gasgas, parang hindi naman aabot kung hayop lang ang gumawa. Sinabihan ko na lang ang asawa ko na baka galing lang yon sa dating mga nakatira sa bahay. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong hindi normal yon. At alam ko na wala yon nung naglinis kami ng sala nitong mga nakaraang araw. Habang tumatagal, nagiging mas kakaiba ang mga nangyayari. Madalas, paghating gabi, maririnig namin yung pintuan na bumubukas at sumasarang mag-isa. Yung tipong maririnig mo talaga yung kalabog, pero pag chinek mo, nakasara naman. Tapos yung mga malalaking gate ay nakakandado pa din. Minsan, nagigising ako kasi may mabigat na humihiga sa dibdib ko. Parang may tao na nakadagan. Pero pag didilat na ako, biglang mawawala yung pakiramdam ko na yon. At ito ang pinaka hindi ko makakalimutan, Miss Eleven. Isang gabi, mga bandang 11:00, naguhugas ako ng pinggan sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Tulog na yung mag-ina ko. Ang tanging maririnig mo lang ay yung tunog ng tubig na dumadaloy sa gripo at yung pangkiskis ng plato. Habang nakatungo ako, ramdam ko na parang may malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa batok ko. Hindi ko ito pinansin nung una.
Iniisip ko na baka may naiwang awang yung bintana. Pero ilang segundo lang, unti-unti kong naramdaman na para bang may nakatayo sa likod ko. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa? Yung tipong biglang bumibigat ang hangin sa paligid mo? Ganun. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana para silipin yung reflection ko. At doon ko siya nakita. Hindi ko alam kung paano ko i-describe pero sigurado akong hindi tao. Mukha siyang tao sa unang tingin, oo. Pero yung mga mata niya, hindi normal. Mapula. Hindi yung pulang parang naiiyak o namumula dahil sa alak. Pula na parang nag-aapoy pero walang ilaw. Diretso lang siyang nakatingin sa akin at hindi kumukurap. Tapos yung noo niya, may umuusbong na mahahabang sungay. Maitim, matulis. Parang sungay ng kambing pero mas makinis at mas nakakatakot. Kasi nakikita kong unti-unti itong humahaba habang nakatitig ako. Ang balat niya, kulay abo na parang sinunog pero hindi natanggal. At yung bibig niya nakangiti. Hindi yung normal na ngiti, kundi ngiti na parang alam niya lahat ng iniisip ko. Nanigas yung katawan ko. Hindi ko maigalaw, pati ang mga kamay ko na nakahawak pa rin sa plato. Naririnig ko pa yung gripo na tumutulo, pero parang ang layo ng tunog. Para akong nakalubog sa tubig, ang bigat ng paligid. Alam kong hindi dapat pero napalunok ako at mabilis na lumingon para silipin kung may tao nga sa likod ko. Pagtingin ko, wala. Pader lang. Walang kahit sino. Pagbalik ng tingin ko sa bintana, wala na rin yung reflection ko. Ako na lang ulit yung nakikita ko. Pero may naiwan, Miss Eleven. Maliit na basag na guhit sa salamin. Parang gasgas ng kuko. At nung hinawakan ko yung basag, mainit. Doon ako tuluyang kinilabutan. Kasi paano magkakaroon ng basag sa salamin kung wala namang humawak dito? At mula noon, tuwing haharap ako sa bintana ng kusina, lagi kong iniisip, baka hindi refleksyon ko ang bumalik sa akin, kundi yung nilalang na nakasilip mula sa kabilang mundo. May isang beses, dumating yung pinsan ng asawa ko, nag-overnight. Sabi niya, habang daw natutulog siya, may naririnig siyang mga boses. Ang dami daw nila. Akala nga daw niya nagiinuman kami sa sala. Kaya sumilip siya sa sala kagabi, pero wala naman daw tao. Habang nakasilip pa nga daw siya sa pintuan, ay naririnig niya pa din ang mga boses na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Simula noon hindi na siya bumalik sa bahay. Habang lumilipas ang buwan, nagiging mas malakas ang negative presence. Minsan nakikita ko na lang ang anak ko na nakikipaglaro sa isang hindi nakikitang kausap. Nung minsan tinanong ko siya kung sino ang kausap niya. Ang sabi lang niya, "Papa, nandito po si Kuya." Sabi pa ng anak ko na napakabait daw nung kuya na sinasabi niya. Tapos gusto daw na magstay sa bahay namin. Nanginginig ang boses ko. Kasi wala namang ibang bata sa bahay. At pag tinatanong ko kung saan si Kuya, palagi niyang tinuturo yung madilim na hallway papunta sa kusina. May isang kwarto doon na hindi namin masyadong ginagamit. Luma na, amoy amag, at parang laging malamig kahit tanghaling tapat.
Lagi ko yung iniiwasan. Pero isang araw, napansin kong nakaawang yung pinto. Pagsilip ko sobrang dilim. Parang wala ng araw na nakakapasok kahit may bintana naman yung kwarto. At may naririnig akong parang ungol at bulungan. Hindi ko na pinilit na pumasok. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang gawin ko. Pero wala na talaga akong lakas ng loob na pumasok sa room na yun. Kaya naisip ko na humingi ng tulong sa kaibigan ko. Dumating yung kaibigan kong si Mark na medyo sensitibo sa mga ganitong bagay. Sabi niya agad pagkapasok, "Pare, may mali dito. Hindi ito ordinaryong bahay. May nararamdaman akong kakaiba sa ilalim ng sahig. Parang may daanan." Siyempre, naniwala ako agad kasi nga may nararamdaman na ako noon pa. Pero nung gabi ring yon, nag-inuman kami. 2:00 na ng umaga. Bigla na lang siyang napatayo at nanginginig. Tinanong niya ako kung nakikita ko ba yung nakikita niya. Siyempre wala naman akong nakita. Pero siya, halos mabaliw na at kakapikit. Bigla siyang sumigaw. Sabi niya may mga demonyo daw siyang nakikita na nakapaligid sa amin. At may nakikita daw siyang pintuan sa ilalim ng bahay, sa mismong kinakatayuan ng bahay namin. Simula noon, halos gabi-gabi na akong ginigising ng mga bangungot, Miss 11. Sa panaginip ko, nakahiga ako sa mismong higaan namin pero hindi ako makagalaw. Unti-unting lumulubog yung katawan ko, para bang may humihila mula sa ilalim ng sahig. Yung sahig namin, nagiging parang buhangin, at sa ilalim nun, may kumikislap na pulang liwanag. Habang lumulubog ako, may mga matang nag-aapoy na sumisilip mula sa dilim. Hindi lang isa o dalawa, kundi parang libo-libo. Nakapalibot sila, gumagalaw, at lahat nakatitig lang sa akin. Ramdam ko yung init ng tingin nila. Parang sinusunog ang balat ko kahit hindi naman nila ako hinahawakan. At tuwing sinusubukan kong sumigaw, walang lumalabas na boses. Yung hininga ko parang hinihigop din ng lupa. Madalas nagigising ako ng pawis na pawis at halos hindi makahinga. Parang kakagaling ko lang sa ilalim ng tubig. At ang mas nakakatakot, hindi doon nagtatapos ang bangungot. Isang gabi, bigla akong nagising sa tunog ng mga yapak. Hindi normal yung tunog ng tao, Miss 11. Ang maririnig mo ay parang matatalim na kuko na kumakaskas sa kahoy. Nagsimula sa sahig, tapos narinig ko na sa dingding, parang gumagapang. At maya-maya nasa kisame na siya. Yung tunog ng mga kuko sobrang dami, sabay-sabay. Para bang isang buong grupo ng hayop ang tumatakbo sa ibabaw ng ulo namin. Yung asawa ko nagising din. Tinanong niya ako kung ano ba yung ingay na yon. Pareho kaming nakatitig sa kisame pero walang nakikita. Ang kita lang namin ay mga aninong gumagapang. Parang maraming kamay na nag-aagawan ng pwesto. Habang nakahiga kami, bigla na lang bumigat ang hangin sa kwarto. Ang lamig-lamig tapos may amoy ng nasusunog na buhok at bulok na karne. Napahigpit yung yakap ko sa asawa ko kasi naramdaman ko na parang may dahang-dahang bumababa mula sa kisame. Hindi ko man makita ng malinaw, pero yung tunog ng matatalim na kuko, palapit ng palapit. At bago ako tuluyang makasigaw, naramdaman kong may malamig na hininga sa mismong tenga ko. Kasabay nun, isang malalim na garalgal na may kasamang sigaw
ng malaking boses. Doon ako biglang nagising ulit. Pero hindi ako sigurado kung gising ba talaga ako o isa pa ring bangungot. Isang gabi may naramdaman kaming pag-init sa gitna ng kusina namin. Parang may malakas na puwersa mula sa ilalim. May nararamdaman kaming pagyanig sa sahig. Nagkahulog-hulog yung mga gamit at may amoy na parang asupre at nasusunog na namang buhok. Paglapit ko, doon ko nakita, may bitak na ang sahig. Maitim na mga guhit na may lumalabas na usok na mainit at mabaho. At mula doon parang may mga anino ng kamay na nagmamarka sa sahig na parang gustong umakyat at lumabas. Hindi na namin hinintay na lumala ang mga nangyayari sa bahay namin. Agad-agad na kaming umalis. Hindi ko na kinaya, Miss Eleven. Kinabukasan, iniwan na namin ang bahay kahit wala kaming malilipatan. Nung minsan na bumalik kami sa bahay para kumuha ng mga gamit, isinama namin yung kaibigan ko na si Mark at isang pare sa malapit na simbahan. Habang nag-aayos kami ng gamit, sinabihan kami ni Father na posibleng ang bahay namin ay naging portal ng mga demonyo na gustong magkalat ng kasamaan sa mundo. Hanggang ngayon, dinadaanan ko pa rin yung kanto na pinagtayuan ng bahay. Well, nakatayo pa rin naman siya. Pero kung mapapansin mo, madalas sarado ang mga bintana at walang nagtatagal na umuupa. Lagi silang umaalis bago pa tumagal ng isang buwan. Bago ang lahat ng naging experience namin na yun, hindi ako naniniwala sa mga kwentuhang multo, aswang at kung ano-ano pa. Pero pagkatapos nun, ang hirap ng hindi maniwala. Maraming salamat po sa pagbasa ng email ko, Miss Eleven. Ako po si Rico, taga Pasay, at ito ang kwento ko. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.